Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng mga Hebreo, 9:27. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang tamang oras, mga kabanat, eksakto ng 7:42. Alas 7:42 na po ni pagkaaga ang oras na yan. Hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation. For decades, LYRR Deca Homes has been committed to building quality homes for Bicolanos. Introducing Deca Asraya Residences, your haven for luxe living in the city. This new community is inspired by its name Asraya, a Sanskrit word meaning one who gives refuge, shelter, and protection. Elevate your home, elevate your lifestyle with our elegantly designed 3-story units with carport and provisions for 5 bedrooms and 4 toilets and bath. It features a lot area of more or less 78 square meters and a floor area of 145 square meters. The ground floor area offers provisions for foyer or receiving area, dining area, kitchen area, 1 bedroom, service area. The second floor area offers provisions for living or family room, master's bedroom with toilet and bath, 1 toilet and bath. The third floor area offers provisions for 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Redefine community living with its premium amenities. The Deca Asraya Residences Clubhouse features a multi-purpose facility with swimming pool. Deca Asraya Residences is an emerging district in the pilgrim city of Naga, located close to the Basilica of Our Lady of Peña Francia and other churches. 11 kilometers from Naga Airport, 2.5 kilometers from CBD Bus Terminal, 2.4 kilometers from Bicol Medical Center, 100 meters from Basilica of Our Lady of Peña Francia. Welcome Lux Living at Deca Asraya Residences. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Ay, buenos dias, mga ka-vlog, mga ka-tweet, mga ka-Facebook natin dyan. Iba na mga troll, mga basher. Mga tugang, Aldo po kita ko dyan din Thursday. Today is Thursday. Webes kan, Pitsa 2 kan bulan Oktubre taong 2025. Akala ko partner September pa eh. Oktubre, 84 days antes ang Pasko, mga tugang. Mag-iribanan po kita digdi sa laongkan programang Radyo Banat. Ako si Benji Rivera at your service. And syempre kay Balantan sa tuyang mga Banat Brigade. Sa newsroom ang sakuyang partner si Boss The Wingman Junil Cuba. Sa technical mga kabig si Boss Ariel Camarotti, mga tugang.
Gulpi kitang mga bareta na ididiscuss ngunya pong aldaw na Webes, lalong-lalo na po sa mga bareta sa nasyonal, Parikoy. Sabi po mga kabanat, for humanitarian reason kung taano naggibo din resolusyon ang siyam na mga senador para sa inaapod na house arrest ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang gustong sabihin po mga tugang, mga kabig, habang nililitis ang dating presidente sa iyang kaso, digdimo na po siya sa Pilipinas. Yan ang gustong mangyari kan siyam na mga senador na naggibo po din resolusyon and pinaboran po kan pag-iriba pa ninda sa Senate dahil na po sa inaapod na humanitarian mission. Sa kadakul-dakul na problema ba naman kan Pilipinas ngunyan na inaatubang baha, bagyo, korupsyon, budget insertions, nagkaigwa pa po kitang linog duman po sa part kan Bisaya. Kaya sa hiling ko mga kabanat, data po pagparatawanan atensyon puta kal sa tong mga senador ining mga inaapod din ng pagpapauli ki dating Presidente Rodrigo Duterte. Tranquilo man bagayi si Presidente duman. Bayo man siya dumang kalaban. Maray man ang kakanon duman. Maray man po ang trato. Tabaan na kulungan po ni dating Presidente. Bako man arong kan mga kulungan tanig di sa Pilipinas na surusuan. Araat siya baka mabansukan ka pa. O pipiritong kang tatuan, bako man araw kayo doon ng kulungan. Safe duman ang dating Pangulo. May doktor, may nurse. Ang mga nakakulong po duman, mga kabanat, is bako man pong mga basta-basta. May TV, may wifi, may laptop. Kadakol pong problema ang sa tuyang nasyon para po pagparatawanan pong atensyon inikan mga senador. Ini pong siyam na nag-sponsor para pabalikon digdi sa Pilipinas si dating Presidente Rodrigo Duterte. Ini po Senador Zubiri, Senador Marcoleta, Senador Amy Marcos, Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla, Senador Bato de la Rosa, Senador Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, and Senador Bongo. Yan. Sinda ang mga siyam na naggibo po din na resolusyon para pabalikon digdi sa Pilipinas. Digdi na lang na po ikulong habang nililitis for humanitarian consideration or humanitarian reason. Papaano man palan po si mga biktima kani pong madugong war on drugs. Papaano man palan, partner, si mga may edad naman na nakakurulong dyan sa munting lupa, sa bilibid. Nakaipuan man din humanitarian reason. Para luwason talaman, partner, si mga may edad, si may mga hilang, si may mga TB. Na ang kaso sa laman lang, partner, naghamon manok. Si kaso sa laman lang, bakong araw ka na kagabat kan kaso ni dating Presidente. Totoo po, dating Presidente ini. Pero kung naapo doon pong humanitarian reason, hindi po bagang nakakurulong sa New Bilibid Prison,
ini pong mga gurang na dyan, dapat sindaman i-priority ta. Kung ang sasabihin po kan mga senador na ini is for humanitarian reason. Ang rason na ninda, matanda na. Meron na niya akong tatay na meron din dementia na nararamdaman ko ang sakit, ang lungkot na dinaranas ng ating dating Pangulo. At totoo nga dapat nailaman papulyon si Presidente kung sa piloso po, partner. Kung sa piloso po, na mo naman papulyon si Presidente, taday niya naman aram na yaw siya sa Pilipinas o yaw siya sa Netherlands. Tayo nga ngaling demensyang inaapon. Tayo niya naman aram kung yaw sa insya. Ay, tabay demensya na oh. Dahil mo na kay puwan yan, papulyon. Sabihin mo lang duman, hihihingan mo lang na, yaong ka sa Pilipinas. Oh, tubod naman to. Tabay demensya. Oh. Kaya, paano man po mga tugang si gustong makakuha din hustisya na mga biktima kan na madugong war on drugs, magtugot man daw po sinda. Oh. Saka, mayo man po magigilibo ang resolusyon na ini. Mayo po magigilibo ang resolusyon na ini kan mga senador. Igwaman sa diring patakaran, igwaman po sa diring gobyerno duman sa dahig, partner. Oh. Kabarali na dyan si proseso. Oh. Si Seyman po ang gustong madismayo, matumbaan sa rong preso duman. Ito po is aksidente. O, sabi na si dating presidente naglalakaw, bigla nang natumba. Normal naman yan sa may mga edad. O, dyan nga ni partner, dyan nga ni sa You Believe in Prison, may mga bedridden na dyan, na mga mga bedridden na mga nakakurulong. Igwa na dyan mga halos itong buhay ni Dayi, mayo na, talagang kulang na lang ilubong. Igwa kaya, kadakol kayo sa New Bilibid Prison. Pero, di ba po baga natatawanan din humanitarian reason na paluwason ta na? Igwa pong mga pinapaluwas na ito bagang pardon o igwa kayan. Pero kung iniban lang pong mga senador na ini mga tugang ang rason din na humanitarian humanitarian reason, inutod ta ining mga tatay, mga lolo na yaon po sa New Bilibid Prison. Duman po sa dahig, tranquilo duman si Duterte, mayo man duman mga parapuksa, mayo man duman mga rayot-rayot, maray ang kakanon duman, maray naka-aircon ka duman, may wifi. Kung ikukumpara mo din sa New Bilibid Prison, na dapat tawanan taman po din humanitarian reason, ining mga may edad na mga gurang ng mga nakakurulong dyan. Dahil bako po kung anti-Duterte. Bako po kung kontra sa Duterte, kundi hindi po ang pinaka-rason. Kaya kangali, iniimbestigahan, pagdusahan mo, ang kasalan mo, nililitis ka. Iyon po baga proseso. Kaya itong makusog ka pa, bring it on. Ang tagal naman ng ICC na yan. Asa na kayo? O kung yan, nayaw ka na duman. Iniban mga kalyadong mga senador na ini. Bayo naman ng kagrinibo. Magpara gibong issue. Magpara focus dyan po sa humanitarian reason na yan. Gulpi man pong may mga hilang mga tugang na mas gurang pangalit kay dating Presidente Duterte na nagsasakit sa init, suruksukan sa selda, mayong tultul na pagkakan. Kung ikukumpara mo naman kay Duterte sa dahig,
Dahil yan po naiisip kan mga senador na humanitarian reason. O, bayaan ta na litison kan proper na ahensya, mga opisyal, ang dati tang presidente. Tas aminado man po baga siya. Dahil man nagtutuga si Bato, na-involve siya dyan. O, si dating Presidente Rodrigo Duterte baga, siya po ang itinutukdo na responsable digdi po sa madugong war on drugs. Kaya, pabayaan na po ang proseso. Kung nahihirak kita, yaon po ang pagkahirak ta. Kitang mga Pilipino talagang likas na mahirakong kita, lalong-lalo na po sa may mga edad. Pero paano man po si mga nakakurulong dyan sa New Bilibid Prison? Na mas kaipuhan po ang inapod na humanitarian reason para sinda paluwason na ikaag na po sa medyo maray na istaran. Kung humanitarian reason po talaga, pabayaan ta na dumal, tabas tranquilo dumal ang presidente ta. Kita man lang nagpaparasabing natumbang kaya, may dimensya na. Normal yan. Al sabi pa nga kan senador, si itong senador Robin Padilla, naintindihan ko po ang merong sakit na demensya dahil ang aking ina ay nakakaranas niyan. So kailangan na natin pauwiin ang ating pong dating mahal na Pangulo. Ibang kaso man yan, Robin. Si ina mo, mayo mang kaso. Mayo man siyang kasong war on drugs. Si Duterte, nililitis. Ibang bagay yan, partner. Ibang bagay yan na ang ina mo may demensya, inaataman mo. Dahil man nakakulong. Ibang bagay po yan. Mayo mang kasalan. Ano, bantay kulong ang ina mo na mayo kasalan. Kaya, mga tugang, ining mga senador na nagboto na pabor na paulion si tatay iyo Senador Gatchalian, Senador J.B. Ejercito, the good one, nagboto yes, Senador Loren Legarda and Senador Lacson, Erwin Tulfo and Senador Mark Villar. Yan, sila po ang mga nagboto para digdi sa resolusyon na papulion na po si dating Presidente Rodrigo Duterte. Pero ang mga senador na sponsor, naggibo kanipong digdi partner, ining resolusyon na ini na papulion na po si Presidente. Sabi nga ni digdi, ang nag-introduce kani is si Senador Alan Peter Cayetano and Juan Miguel Zubiri. Sabi sa resolution, expressing the sense of the Senate requesting the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest for humanitarian consideration. Yan ang sabi ninda. Pero para sa ko, aksayan lang din ng panahon. Ano po? Saro lang po din pag-aksaya ng panahon. Di mo man po ma-influensyahan duman sa dahig ang mga magistrado duman. Di mo ma-influensyahan. Pang-duwa partner, mayo pang makusog na ebidensya na si dating Presidente Rodrigo Duterte nagsasapo kaning inapod na demensya. Dahil pa siya na check upan. Ano po? Nagpaparasagin-sagin lang garon na naibistado si mga nagbibisita. Pero si Trillanes, bistado. Pagabot na duman ni Sara Duterte, dahil na nabisto si Sara.
Hindi na kita kilala. Sino ka ba? O, mag-abot man naman si Pulong. Si Congressman na Pulong Duterte. Dahil manabisto. O, sino ba ito? Polis ka ba? O, kaya. Pero kan ba yung sinitrato ni Trillanes, nagburusa ron. Ano man siya napalukso. Napalukso siya kan sarong gwardya dumaan. Hindi kaya nagpaparasayin sa akin yan may dimensya. Aksidenteng kunwari, nagpahiling picture ni Trillanes. Pagkili, nagbursarot. Ito ang dahilan kung bakit ako nakakulong. O, bistado si Trillanes. O, kaya sabi kan mga gwardya duman sa dahig. Garo kaya nagsasagin-sagin si dating presidente. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Sana ang gibohon kan mga senador ta, okay ba niya partner for humanitarian consideration? Yaon kita dyan. Pero dahil po yan maasir, duman po sa mga naghahanap ng justisya. Kita nga ni partner, ako sabi ko bako ako anti-Duterte pero kaipuhan pong pagbayaran. Kaipuhan pong ma-experience ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang sakit sa kulungan. Pero duman nga ni partner, utruhong ko. Igwa ka duman wifi, may TV ka, may computer pangali. O, masiram ang pagkakanduman. Mayo duman mga garagang. Mayo, garo ka man lang duman Yun nga lang, dahil ka makaluwas, dahil mo magibong gusto mong gibuhon. Pero kung sa sistema duman, maray duman. Bakong araw kan mga ini-imagine ta pong kulungan. O, ikumpara mo digdi sa mga may edad na, mga lolo na nakakurulong sa New Bilibid Prison na kaipuan man po din humanitarian consideration. Yan ang dapat isipon kaning mga senador ta. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Ang oras mga partner, 3 minutes makalipas ang alas 8. Sige akong hiling digdi partner, late kitang sarong oras. Komersyal lang kami. Mabuelta po ang Radyo Banat. Standby! BBS Banat Patrol! Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras, mga kabanat, eksakto na pong 7 minutes makalipas ang alas 8 ng pagkaaga. Ang oras na yan, mga kabig, hatod siyempre sa to kan LYRR Realty Development Corporation. Yaw na po digdi sa Naga City, ang Deca Asraya Residences, saro po ining high-end subdivision, makukuha digdi sa Barangay Balatas, Naga City, harani po mga kabanat sa Basilica Church. Ano po, tamang-tama po ini sa indong pamilya, at ini po sarong 3-story unit, may 5 bedrooms, 4 na magagayon na toilet and bath, dakula po ang car parking, and may swimming pool. Ano po, ang clubhouse ninda. Ang Deca Asraya po mga tugang, iyo po ini ang pinaka bagayon, kunyan, na subdivision, pinaka high-tech na subdivision ta ang mga ano po kani ang mga cable, yung mga nasa irarum na po underground na. Kaya bayo ka ng may hiling na poste, yung internet, yung kuryente, nasa state of the art nga, ika nga ano po. Kaya si mga interesado, si mga interesado dyan, mga Dabarkads, ang Deca Asraya soon to open. Magtaga-inquire na po kamo dyan po sa Deca Office, Panganiban Drive, Naga City. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Ay, gising-gising na po. Ang oras is pompyang 8. 8 minutes makalipas ang alas 8. Pinakontak ko kay partner Junil. Si Mayor Jess Camara kang Limanan, ang sakuyang idol. At gulping mga issue, mga bareta na gusto tang ihapot sa iya. Nasa linya si Idol, Mayor Jess Camara. Mayor, hello. Good morning, Sir Benji. Good morning po sa mga nag-aantabay sa BBS FM.
91.9 sa gabos pong inaabot ka na signal asin po sa Facebook Live, sa social media. Good morning, sir. Good morning. Oy, Mayor, pinakontakta ka kay Junil. Di ko na, di na ko makatios na makipag-usyoso dyan sa mga simbag, akusasyon sa Indo, lambang saro sa Indo ni Mayor Marfil. Idot na idot po, Mayor Jess Camara. Ano po ining sinasabi ni Mayor Marfil na simbag duman sa sinabi mo na ining grupo ining grupo ni Mayor Marfil ang nagkikiulay sa mga kontraktor and medyo naghahagad din mga sabi nga ni kayan mga SOP ang grupo po ni Mayor Marfil po, tabi Mayor Camara. Salamat, Sir Benji. First and foremost, po si Governor L. Fuerte. So po, nagbisita siya sa Talis and Upland Barangays po kada Libmanan. Lalo na po ito mga nasa gilid kang kadagatan. Nagdala po siya ng mga aming lalo na po ang DSWX po sa mga naapektuhan po kan habagat. Kaya po sa mga barangay duman, tabi Sir Benji, ang punong barangay iyo po ang sa kong matuang tugang. Kaya sabi sa kuya, extender ang pasasalamat po. Tinalmod Viejo, Tinalmod Nuevo, and Barangay Bahaw. So, Benji, ako kuta na po, for the past 2 months, nagtutuninong po ako na dakog man po nindo, nahiling man nindo na dahil po ako na nakikiaram sa pagmanihar ang local government kasi ako po, dakulan respeto ko na ibang mga bagong yan opisyalis. Alagad, ini pong mga ibang empleyados, ibang mga opisyal kang banwaan, dahil po ninda matay nakumbinsan po ang mga pagkukulang si mga naituga kanyang administrasyon na iningon yan masanggatos na aldaw na sinda nagtutukaw pag nagmi-meeting sa mga empleyados, mga kapitan, sa kuya po ito babasol. Kaya sabi sa sa kuyang mga nagmamakulog man kaya former mayor, dapat simbagan mo yan kasi magayon po ang na-establishar mo na imahen kan banwaan ng Libmanan sa laog ng tulong taon. Tapos po ng mga good governance awards na ako akan Libmanan, nakaraot po ang imahen mo every time ibinabasol sa imo. Mayong maitaong mga project, sasabihin na inubos da kan dating administrasyon. Matanggal ng mga job order employees, pasensya ngaya kamo, ako kuta na ngaya, gusto kong empleyado kamo, kaya lang ngaya, inubos na ngaya ka nakaliis na administrasyon ng pondo. Kaya, ini pong construction kang public comfort rooms, may 7 po na comfort rooms, may building, may provision po ng second floor, pinapaluas ninda na may anomalya na sindana po nga na nag-i-implementar nun yan. Kaya po na simbagon yun tabi, Sir Benji, tanganig ang mga tagalibmanan, malinawan once and for all. Mayo naman po akong ibang intention, kundi makatabang sa banwaan, mamantin ang imahin po na supposed ko na ang libmanan po, pasiring na, padalagan na po sa pagiging syudad. Kung kwalipikado na kita, alagan mo yan. Dahil pa po nasang gatos na aldaw. Kung ang ibang mga local chief executive, arog ni Governor Elria, iba pong mga mayor tayo po, sasakripisyo po na makapagdaraning na magayon na imahin sa kanya-kanyang mga local government units, alaga din po sa Libmanan. Dahil po mga hali na, iba po din mga close sa kuya. Na from time to time, nagtatauman po kang kulugbot, ninda kan obserbasyon ninda. Yun yung nangyayari tabi, Sir Benji, kaya ako napiritan po akong magluwas, napiritan po akong taon ng kapahayagan, simbag duman po sa mga ipigaga, dadaklag ninda sa sakuya, na kayo po ang kumampong linawon para sa mga Tagalibmanan. Could you imagine, Sir Benji, close to 28,000 ang nagboto po sa kuya sa banwaan ng Libmanan. Medyo naungusan lang kitang kadikit na boto po, pero po, dahil man pwedeng pabayaan ko na sa tuyang banwaan, ang banwaan na Libmanan. Kaya yun ipang pigi-explicar ko na
kaipuan na magsimbag ako. Kana katotohanan, mayo po akong ibang intensyon na mangraot kung ano po ang katotohanan. Sinda na po ang nagpupugol ngunyan kan administrasyon, kan renda, magigibo ninda ang mga gabos na binintang ninda sa kuya kan panahon na nagkakampanya. Imbestigaran ninda kung may anomaly ang administrasyon ni Jess Camara. Kaya yun yung mga kasimbagan ko tabi, Sir Benji. Kaya no, duman po sa pagsasabi ninda na nagtanggal sinda po ngunyan yung halos kabanga ng mga job orders. More or less 1,900 plus. Halos ang na-retain po, sobra sa kabanga. Ini po, nangyari inigibukan, ang annual budget po, kanlibmanan, is good only for 500 contractuals for the year, fiscal year, January 1 to December 31. Kan July, pag summer po ninda, nagpalaog po sinda, igwanganing may darita ako, may empleyado dyan taga San Fernando, may taga Sipokot. Nagpalaog po sinda ng double duman sa required na job order base po sa budget. So, ang mangyayari po, nakonsumo ninda, nagamit po ninda si salaries for job orders po aning October, November, December. Kaya ano pa man ang choice ninda, siyempre po, may prohibition and commission on audit sa pag-disburse. Dapat po sa pagpasweldo kan mga job orders. So, napiritan po sinda niya na mag-cut off gatos na mga job orders naman po kaya pasuldo ng local government units. Tapos matakam po siya sa flag raising, ibinabasol sa ko na ako na po, nagamit ko po daan kadadakulang pondo manan. May mga nag-request po sa iyan yung mga proyektos, mga infrastructure project, dahil niya maitao. Dahil ang binabasol niya, inubos na po dagang administrasyon ko. Ang katotohanan, Sir Benji, ako, nakadakol ako kadtong mga proyektos. Pero medyo po kan imahin kan libmana na marayrahay. Panagdigdi po ang mga party list congressman, nakambit po sa po kita ng project. Magigdi po ang mga political officers kan mga senador, bistado ako. Dumin po ako sa Congress, sa Senate, nakakuha po kita sa talgo, ini pong presidential assistance to local government units. Bako po yan hali sa pundo kang local government. Sakripisyo ta po yan. Makiiba kita duman, nakikipag-lunch kita, nakikipag-topic kita duman po sa Quezon City. Tanganig makakuha po kita ng mga pondo. Kaya dakol project po ang libmanan. Kung malaom ka lang bampo sa national tax allocation, limitado po yan. Talagang dahil ang pondohan ang kadaradakula po, Banuan, 75 barangay po sa Banuan ng Libmanan. Ngunyan ano po ang makukuha kan Libmanan na first 100 days po, panayreklamo na po ang nakakaabot sa ibang mga observer, sa harog po sa ko, nagsusumbong, ang ibang mga contractors na negatibo po. Ano po ang makukuha nindang tabang ngunyan? Siyempre po ang mga investment dahil malaog. Ano po, dapat ang sanggo ni ang bayan, maging friendly business. Ang sa inda pong action dapat favorable po sa investment. Aram mo po, Sir Benji, pigsakripisyuhan mi kan administrasyon ko ang local investment incentive code kan libmanan, ang comprehensive land use plan, pigsakripisyuhan ta po na maipasaryan tayo ang kaipuang kang LGUs. Pero ngunyan nahihiling ko po, pagmati ko, sayang. Sayang po talaga. Kaya ako po, sabi ko sa inda, si mga kakampi kong mga municipal councilors, yaon po ako matabang sa inda. Matao kita ng mga advices, matao po kita ng mga ideya kung paano in aid of legislation, makakuha ng pondo ang Banuan ng Libmanan. Kasi kung in 3 years, na maabot po, kung arog ka ang sitwasyon, makayarak po ang Banuan sa totoo lang po. Mayor, ang sabi baga kaya ni Mayor Marfil, gano'n na gibo-gibo mo sa naman lang na itong bareta na napasala nag-apod saan na sarong kontraktor na imbis na apodan ka, aapodan siya sa imo nakaapod itong kontraktor. Duman po nagpuon si issue and ang hapot galing ni Mayor Marfil, ano kaya ta igwang kang number duman sa kontraktor? Siguro kaya ikada po, Mayor, ang may transaction duman. Ano po ang istorya kaya tabi, Mayor Jess? Well, ano pong contractor po na nag-apod sa kuya. First time contractor po ini sa Libmanan. Oho. Bako po ining taga Libmanan, nakiulay lang po ini sa kuya na
kan patapuso na po ang sa tuyang termino, sabi niya, Mayor, kung may mga natatada ka dyan na proyekto, tawanan mo man ako kasi nadadangog ko sa ibang mga contractor, okay ka da, dahil kada Iyo. artificial kaulayon, pinababayaan mo ang daan bids in awards committee na mag-transaction. Kaya po nagkaigoyan ng numbers ako. Maski hilingon ta po, abot ang panahon. So, inaigutan ni Mayor Marfil na talaga po ang panahon. Kaya po yun, dahil kabisado ang ko siguro, nilaag niya siguro, Mayor kang lidmanan. Kung nilaag niyang kamera, dahil niya po ako aapudan. Kung nilaag niyang may apelido, dahil na ako aapudan. Kundi siguro po, ang hiling ko sa phonebook niya, nilaag nilang Mayor kamera. Mayor lidmanan. Ako po kaya itong pagluluwan. Iyo, pwede. Tama, Kaya- pwede. Oho. Kaya naapudan niya po ako. Dahil niya po akong gayong kabisado. Napaunahan po siya ng kaigwang kontrata. Yan po, ang first time po siya. Bako siyang, dahil ko pang gayo siya, bisto, dahil ko pa siyang gayo ka-amigo. And duman ko po naaraman na pag-apod niya sa kuya. Yun na po, itong nasa kunbo na ito na naka-record po. Ayun na po, yan ang po yan. Mayo pa akong intensyon namang route kasi dahil pa man ngunyan Yes. politika. Opo. Dahil pa man po ngunyan panahonin elections, mayo naman po akong plano na magkandidato. Kundi, pipihiling ko lang po ni Sir Benji na eye-opener na nasasayang po ako kang Banwaan na Libmana na the highest officer of the local government is the mayor. Dapat po ang imahin magayon. Kaya nasasayang man po ako na, kaya disappointed po ako na igwang mga feedback. Bako lang po ini Sir Benji, in particular issue ini Yes. sa dakol po. Opo. Nagluluwas po sa mga social media. In fact, may mga kapitan po na naghampang sa Sangguniang Bayan. Kundi ni si Vice Mayor Orinio, dahil ko araw kung ano dahil padago sa iyang investigasyon. Nagluwas po, nagtaram, live po sa Facebook na igwang the office of the mayor na naghahagad po. Naglakaw, duwa ka tao po, bagman ang pabisto. Ihapot po nindo, kung ma-interview nindo si Ariel Orinio. Si Vice Mayor, taram po yan live sa Sangguniang Bayan session. Kundi dahil ko araw po na tanawara na po si issue. Yan po ang mga nagluluwas. Aram po yung considered barangay captains. Aram po ang municipal councilor. Ano po? Okay. Sige po. Ano po, Mayor Jess, si Tuyo kan na kontraktor ta nagkaapod sa imo? Yun duman gusto maaraman kan na publiko eh. Ano si Tuyo kan na kontraktor ta imbis na apodan si Mayor Marfil, sa imo nakaapod? Siyempre may importanteng tuyo po ito. Po kaya, And ang bareta mi po ngali, garo may nasabi na si kontraktor, halimbawa baga nag-apod na simbag mo, may nadangla ko bareta na nakataram na si kontraktor about sa bigayan. No? Sabi yung talang SOP tabi. Totoo yan, Mayor? Totoo po. Totoo. And after kayo, Sir Benji, may SMS pa, may text messages pa. Text. Oho. May text messages po sa ko, the same na contractor, and dahil ko po yung reply kasi bako man nga rin po ako ang target. Para baka sa imo. Opo. Oho. Opo, Sunday po ako nag-reply, dangan na po nag-upload, and labo-labo po sa taram niya. Sabi niya, Mayor, yaw na nga duman si Cheque ko, kundi si secretary mo, igwa ka na amin advice na pag-release. Bako naman po ba nga si Ulay ko yan. Iyo. Yan po ang katotohanan. Dahil po ako mahambog. Yes, iyo. Nakukuha ko po na... Ayaw po akong ibang intention, Sir Benji, kundi sabihin lang po ang totoo. And maramang po ang tagalibmanan. Saka... Si mga bashers po, si mga dami account po na nagbabas ako, pasensya ka mo, napatubod ka mo, pero ang katotohanan, ito ang katotohanan. Saka... I am willing to sacrifice my family. So, na ako po nagsasabi din na ito po. Ako, Mayor Jess, may istorya kong kadikit sala, tanda mo kayo itong dyan ako sa office mo na may kaulay kang sarong babae na naghahagad din na kontrata na dahil mo man nga ibisto pero kami magkabistuhan. Ginobdo mo ito? Yan po. Ini si Mayor, may naghahagad kontrata sa imo, nabigyan mo, masasabi mo magbidding, mag-agi sa proseso.
Pigtatawa ng kaling regalo na mo pigkuatabi, ano, Mayor Tan? Sabi mo, bistado mo ngayon to, G. Iyo po mga Mayor. Sabi ko Totoo kaya po, si Mayor Jess Camara mga tugang, bako man po sa katubangan ko siya, ha? Bako sa katubangan ko si Mayor Jess Camara na naabutan ko po ng may kaulay na naghahagad kontrata kay Mayor. Pero legit to, Mayor, ha? Legit na kontraktor mo mga to, ano? Nagtataga sa supplier man. Ano po? Oh, Legit po ito, bestado ito. Kaya lang, ako po, maski dakol po akong na-appoint na mga permanent employees digdi, mga department heads. oh. Sinasabi ko po sa inda, dahil ka mo magre-regalo sa ko, para Yun. regalo ka mo sa kuya, Mhm. dahil ko lugod ka mo i-appoint. Yun po ang ko yan. Igwa nga may po digdi sa rong, totoo po yun eh. Oh. Igwa digdi po akong na-permanent na madihon ko po, sa iyang aki na permanent ko po. Ang katotohanan, iguduhulan po akong dapulang cash. Ah. Pero naghinanakit po ako sa iya. Sabi ko sa iya, Madi, gano'n mo man pinapabakal sa kuya yan pag-appoint ko. Yun, Makulit tama. nga po ang bot. Mababang Bagaman pati ako, ang hiling sa imo. Mababang hiling sa imo kaya Mayor. Ano po? Mababang hiling sa imo magparadigaya kami, dawa pa sabi mo close ka mo, iba manggiraray itong tinabangan mo siya, and iba manggiraray itong nagresibi ka sa iya. Iyo po mga Mayor. Totoo po, sabi ko sa iya, pag abot ng election ako, pag ibo na lang t-shirt, donate mo sa kuya. Dahil ko nga po yan mali ko eh. I-appoint ko nga po ang akin mo kasi kwalifikado. Mahigos, mabuot, as in, kaipuan na deserve man siyang maging permanent employee. Sabi ko sa iya, kung ang ibang karanasan mo, aron kayo ang ginibo mo na may appoint ang sa imong pamilya, sa ko, dahil mo nga ako, madito sayang kang tabi-ribanan ta. Aron po kita kaya na, Sir Benji, kadakol-dakol ligdi, dawa pa po mag-interview ka. Ito po digdi sa kong mga less than 30 years old pababa na mga kabataan na ipig-appoint ko po sa manlain-lain na permanent positions, and I encourage them na mag-enroll po ng Masters in Public Administration. Nag-giniribo po nindaman yan. Panganig na ako po promotion nindo, mas marinig ko ka mong masteral degree, makakapot mo po siya dangon yan kung ano ang ginibo ni Mayor sa panahon na ako po ang local chief executive kadidmanan. Dahil kita nag-aangat po sa tuyang tukawan, pero sinda po ang makakapagsabi. Yes. Mayor, digdi pa kita sa mainit pang issue na dadaklag sa imo dyan. Ining worth 5 billion daang CR. Ako daw ang ali ako sabi ko, grabe naman na 5 billion CR na yan. Ano po ang totoo kaya na Mayor Jess para sa karaman po kan mga tagalibanan na pa-ulit-ulit, para ulit-ulit ni Vice Mayor Orinio about sa worth 5 billion na CR na yan, tabi Mayor Jess. Ika po makakapagpaliwanag kaya, go ahead po. Sa maabot kong aldaw, baka mapikon ako, sabihon ko pa kung ano ang nasa likod po kan pagiging controversial kaya sa pagpaapod po kan Sangguniang Bayan. But for the meantime, tawid ka lang po ni background Sir Benjan, mga tagalipmanan. Ini pong public courtrooms pong ini, conceptualize po ini yung halawig ng panahon. Sa libmanan po kadagdakulang banwaan, may talagang public comfort rooms. And one of the problems, iyo po ang mayo ni lote na mapagbubugtakan. Kan magbagyo po, last year October, Typhoon Christine, binaha po ang libmanan. And duman po ako talaga nagkaigwa ng eye-opener na it is high time na ini pong plano ka na banwaan ng libmanan na magbugtak pong public comfort rooms, ihamano na. Overflow po, nag-emit ng mandatang parong po ang duwang comfort room na yaon po dyan sa poblasyon. And dahil nagamit po halawig na panahon. And kan mag-subside na po ang baha, siyempre po, sinasalaog kang septic tank, nagluluwas po sa tinampo, mandat po yung fire trucks. Kaya sabi ko sa MPDC, mag-consultize na rin plano and na sa engineering, pag-ibo sa architect, igwa po kaming duwang architect dyan sa Municipal Engineer's Office, igwa po sa MPDO, and pag-ibo ng program of works. Nag-decide po kami na could you imagine, Sir Benji, comfort room pero 91.5 square meters. Dahula. So, imagine po kung madadangog mo lang na comfort room, million. Pero kung mo po ang area, 91.5, 12.5 meters by 7.5. Araw po kaya ng imagine, kaya po sa post ko sa Facebook, hilingan ka na tagaliman.
Ano pa yan, ano tayo bubugtak tayo sa sentro, ano tayo bubugtak tayo din sa tubangan kantrong sa isang grocery. Kaya sabi ko sa inyo, kamo po yan, kasi social media. Hihihin po ang description ng project, may proposed second floor, iba po siyang hagyanan pataas. Elevated po siya nga magbaha, may magagamit ang mga tao. Hilingon po rin ang description as in plano po kan proyekto. Tanganig mag-come up sinda sa desisyon na iyo po ang magpapatunay sa inda. Dahil po sinda magsubod sa mga pigpo po sa Facebook na anas man lang po ang iba, dami account, ang iba fake account na patikuson po ang project. Ang hilingon po ninda na pagkahaman kan project ang pakinabang po kayo sa mga tagalibmanan. Iyo. Ang sabi po kaya, Mayor, naku akong bareta dyan, takadakol kita paradakol dyan sa limanang, gulpi ba nagsusumbong sa ko. Bako man lang palandayan CR, kundi yan po, building. Building po yan. Building. Ang gusto building kayang po yan. papaluwas po kaya, Mayor Jess, na pinapaluwas ka na kampo ni Vice Mayor Orinio, is CR, yung bagang common CR na paglaog mo CR tulos, yan po pala, bako man CR na ordinaryong CR, kundi yan pala, building, and igwapong dako lang CR, public CR, na medyo ginastosan po kan LGU. Tama ka po dyan, Sir Benji. And mahiling po naman sa picture, sa post ko po sa Facebook, natatahaw po ni kanduang building. Kaya na-conceptualize po sa tabang kan mga architect, sa tabang po kan mga engineers, kayaon po sa Municipal Engineers Office and Planning, na tigpaborang ko man po, na ining tahaw na po ini kan building, iproponerta na pong in the future, magkaigwang second floor, tanga nagpakinabangan po ang espasyo. Ini po kayang public market, halos mayo na po dining espasyo. Kaya unproposed po na yan, na building na may 7 pong comfort rooms, magkaigwa pong second floor. Kaya igwa po yan ng stair, may hagyanan po yan sa itaas. Opo. Ang dahil po big details kan sangguni ang bayan, particular na po ni Vice Mayor Orinio, na pigdalag ko po kasi to Mayor gano'n baga inaanggutan niya tong municipal engineer ba yun? Ano kaya talagtugot kaya kamong arong kani? Siyempre, dahil pa man itong makakasimbag po ta arong kayo nahugaro ka na inaanggutan duman. Una mo baga kagdaog, sabi ka mga tagalimbalan, una mo nga kagdaog si Vice Mayor Orinio, dahil na kayo nakakasimbag si pigparahapot ninda, pigpapara paulit-ulit CR. Pero yung pala, dapat tig-mention na ito po pala sa building na may CR na igwa pa po kamong plano. Ano pa pong plano dyan, Mayor, sa building na yan, Tabi, para sa kaaraman kan mga kababayan ta? Opisina po kan market supervisors, as in po kan market guards. Yan po ang Perang floor yan? Second floor po, duwang palapag po yan. Second floor. So, ang irarom is ang CR. Public comfort rooms po na elevated na dawa magbaha po, magagamit, dahil po mag-i-emit ang mandatang parong, lalo na po kung nagbabaha, magagamit po siya. Na pinaka-importante pong pangangaipukan mga, bako lang pong mga nagsasaod ko din pong mga taga-metro poblasyon na nagagamit po ng comfort rooms. May bayad dyan pag CR, Tabi, Mayor? May bayad? Mayo po, ang mamantener po kayan sa plano po, iyo po ang empleyado kan local government. Narin po yung matatapos? Ang nakalaan po sa indang kontrata is 190 days po. Nag-start po ini Sir Benji, patapos na po ang sa kontorno, June na po, 2025. Kaya sabi ko nga po sa inda, kasi na nakatukaw dyan, sinda naman po ang mamanage kan local government, hilingon po ninda, if ever na may problema may power po ang local chief executive or upon the recommendation of the Sangguniang Bayan, mapundo ninda. Tanganig maitama po. Iyo po. At sa totoo lang, dawa po ako, sabi ko na sa imo, Mayor, ngalas ako, CR lang, araw kayan 5 billion. Kaya lang naman po palang tiglinaw, ni Vice Mayor Orinio, na yan pala, building. Garo kaya may iba po ang purpose ninda. Ano po? Garo iba po si purpose ninda.
Ano po? Sir, man lang Kabinji ang gustong sabihin ni Ariel Orino dyan. Oho. Ma-pressure po ang contractor and paluwason ng nasala po si Jeff Alam na. Camara sa pag-alokar kayang pondo ngayon Aha. na ang 5 million po, paluwason ni Ariel Orino na overpriced. Yan po ang mga gusto man lang. Kaya paulit-ulit niya pong pag-emphasize na comfort room, samantalang may personal knowledge siya po, abogado siya, may personal knowledge po na ini-building kasi pighiling na po niya ang plano kaya dinarana ipag-presentar na ni Opo. Engineer Hinova. Pero ang gusto niya pong paluwason sa live session na may anomalya po yan. Pag may anomalya, may iiraha yun. And kakaulayon po siya. Hindi man lang po ang objeto. Dahil na po kami magpaligoy-ligoy kasi Ariel Orino, nakaibanan ko po yan. Aram ko po ang ugali kayan. Aram ko po ang pagiging public official kaya 6 years ko po nakaibahan yan. Yes. Ang nakakamundo lang po kaya na nagpuputik sila sa tao. Yes, ako okay lang po yan kung may talagang totoo. Ano po? Kita Mayor, bistado mo ako, bistado takap. Okay yan, totoo issue, sisimbangol. Pero kung naroon kayo na di mo man ipapaliwanag sa tao at igwa kang sa diring agenda. Ano po? Pag pinapod mo po ang kontraktor, aram na. Ang hamon ta po nga ni baga Mayor Jeski, Vice Mayor Orino, is kung mapaapod siya din kontraktor, kasuhan niya. Kasuhan niya. Ano po? Kung talagang may anomalya, kasuhan niya. Iyon po Tama baga, ka po para dyan. transparency tabi, Mayor. Ako po, Mayor, natatandaan ko, Sir Benji, may mga instances po na may mga nagrereklamo sa kong kapitan, may mga problema nga duman, Mayor, ang mga patrabaho. Ang tigpaapod ko po, ang municipal engineer ko. Sabi ko kay Engineer Hinova, may reklamo, may complaint. Pakicheck ba yan? Kung makiulay sa contractor kasi pag pinaapod mo ang contractor, iba ang iniisip ka yan. So, ang pinaka-the best po kayan, ang technical na tao mo, yung municipal engineer's office. And never po ako nagsabi kayo sa mga kagawad na ipaapod din doon sa Sangguniang Bayan. Yaon pa po ngunyan naka-live po si mga session kan mga Sangguniang Bayan kang panahon po 2022 to 2025. May hiling po, Sir Benji, na mayo dyan nagpapaapod pong contractor. Yes. Pag may reklamo, dapat ang municipal engineer po ang mag-check na siya po technically, siya po nakakaintindi kan mga description, kan programa po, kan mga patrabaho, infrastructure. So, maray mo po na nalilaw mo, Mayor Jess Camara, yung yung issue yan, halos araal daw baga, may mga nagko-comment, pati kung maray sa naman lang po ang nagko-comment is, totoong tao. Is mga troll, pighiling ko minsan si comment. Medyo iba pati si pakasabi niya, gano'n baga, corrupt to da ang Mayor Jess Camara, CR lang na 5 million, gano'n po nakaka-damage man po mga Mayor. Kita makikitang sinusurong, kaya lang makanusong po kasi na manghuhusga and papaapod ba mga kontraktor, hirak man kan mga kontraktor, yan po negosyo mga Mayor, aram mo yan, may mga kapital man yan. Pero kung medyo gigipiton mo, haharason mo sa paagi kang mga paapod na po sa session, siyempre, mareklamo man yan, Mayor. Tama ka po dyan, Sir Benji. Mareklamo man yan Puwan pa po. Ha? Mareklamo man yan. Kaya kung nagdadagog si Vice Mayor Orino, ang hamunta, kung talagang may anomalya, kasuhan niya. Ang problema Tama nga po. kay Mayor, Tama. ang problema nga kay Mayor, baka magtaram ang kontraktor na nagtao ngayon ko, kakasuhan mo pa. Ang hakuton mo, Sir Benji, kung sakali po magpa-interview sa iyo, ano na sinangyari po kantong mga nahinot na pinaapod ninda? Yes. Ano po ang action taken kan Sangguniang Bayan in aid of legislation? Correct. Ano po, nagpasarsindang ordinansa, nagpasarsindang ng resolution. Ano na po ang nangyari pagkatapos kang sa indang session? Nag-rolay sa opisina ni Vice Mayor Orino. Ano na po ang nangyari? Ano ang Development. Sangguniang Bayan? Development naman. Pakasabi niyang balik-balik na kaya ko dyan sa tinampong yan, dahil ngayon dito inaayos. Yun yan, yung mambaga giraray, pero siya as inaayos.
Iyo po. Kaya ni pong mga project na pigdudumanan po ninda, bako man sinda po kani ang nagkonsider. Ini po ang mga project na ini sa tabang ni Governor Luigi Duterte and Congressman El Rey pa kang panahon. Mabisita po sinda duman, materitindog, mapa po sa Facebook, nagarubaga sinda na po nagsakripisyo, i-inspection ninda, pero ko alam po kung lehitimo man ang objeto, dahil iyan, ang panahon na pagpatrabaho po kayan, iyan po, periodic na pag-i-inspect ang mga taga-Provincial Engineers Office, kan DPWH. Kaya, dahil ko alam po kung ano tama dyan sa San Isidro Bao Road, mapapere-picture, ako ngayon si Vice Mayor, ayuson ngayon nindo ang pagtrabaho nindo. Eh po, dahil ko po maisiyan, ako naging mayor man po. Pero bako kitang araw po kan attitude na mapataklob ka ng sarong drainage po. Mapos ka na sa Facebook. Iyo, tama. Nahilig ko to. Para lang nagtahob ka din, ano to? Sa manhole. Di ba? Pero, iyo po, iyo, nahilig ko to. Matawag ka lang sa manhole, malive ka na. Kung man nagsaragwan ka, malive ka na po. Iyo. Po isang hinahanap ng mga tao. Iyo. Tao, ano na. At mga pangako nindo na 100 days na kamo. Hain na po ang pigtugan. Yan lang po ang gusto kong sabihin sa inda. Dahil naninda ako pagparaatuman kasi ako po bilang mayor kan Libmanan, may resibo ako. Yaon po dyan ang mga nakuha po kang banwaan ng Libmanan na sa liderato ko po sa tabang po naging milhos kan Sangguni ang bayan. Ako po natinguha na kahit lalong-lalo na po ang imahin. Dahil nangangadyo kita kang panahon na ang Libmanan po, mas dakula sa Iriga, mas dakula sa Ligao City, mas dakula sa Tabaco City, na maging syudad man po. Ngunyan, ano po ang ginigibo ninda na ipinangako po ninda yan. Yan po ang hinahanap ka na, dahil po pagbasol sa dating administrasyon ang mga kakulangan ninda. Magtrabaho po sinda ngunyan. Yaon na po sa inda ang renda, yaon na po sa inda ang pagkakataon, nagibuhon ninda ang mga itinuga po ninda sa mga taga-Libmanan na napatubod po ninda. Okay. Last question po, Mayor Jess. Ano pong reaksyon mo digdi sa sinasabi ni Mayor Marfil? Na ano ka sige pa kayang libot si Kamara na bako malaman kaya siyang mayor? Sige, iyaw niya duman sa barangay, magpapara tao pa ngayang tabang. Ay, tao na lang kaya sa kuan na halin dyan kaya sa Kapitolyo, sa Paagyo na lang nasa inda sa LGU. Ano kaya takijis Kamara pa? Anong reaksyon mo dyan, Mayor? Well, dapat po ko kundang po sa mga leader. Putol po, napuputol ang linya mo, Mayor Jess. Napuputol. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige po, go. Ano pong dahil kita naggigibo ng trabaho po? Sa po nagdudulo, kung mahiling mo, Sir Benji, dawa pa po kita nakatukaw ko niya na alkalde. Po nagdudulok sa residential, naghahagad tabang po at mga parents. Kaya, dahil man po din dahil kita magtawin ayuda. Nag-aapod po kita si Congressman Luigi, Governor El Rey, yung mga nangangalit po matabangan. Sabi pa siya na dahil na ako mag-post sa Facebook, pagmati to, ayaw man siya pakita sa kuyang personal account sa Facebook. Dati na po kita nagtatabang, nagpuon po kita sa local government, kahit ito, daing pundo hanggang ngunyan, nagtatabang po kita sa tuyang papel na personal na matabang. Re-relate po yan sa tuyang mga pwedeng mga leaders na magtabang. Kaya dahil man kita pwedeng pugulan. So, iyo po yan. Sabi, palak-palak na kaya si Mayor Kawa, si Jess Camara, makuman niya siyang alkalde. Piling niya pa kaya siyang mayor kang Libmanan. Ay, pabira. Pakadangog ko kayo kanarog na ang mayor na insecure. Tama, na-insecure. Ano, Mayor? Na-insecure sa pagiging visible mo sa mga barangay tabi, Mayor Jess. Pero ko po araw, wala ang advice. Trabaho ako sa Nakikiaram, dahil man ako sa
magsasabi kung ano po ang dapat gibuhon niya. Si mga naipangako niya po, si iharong-harong niya si mga social pension, si mga kalsada, mga tulay na ipapagibon niya, ipagibon niya na po ngunyan. Si tuga niya. Mga si libmanan na ibabalik niya sa tagalibmanan, kung ano yan, ibalik niya na. Si sinasabi niyang libmanan naman, kung ano ang gustong sabihin niya, ibalik niya na po. Dahil mga kami nakikialam po. Kami po ang provincial government of Kamsor, nakikiulay man sa kuya na i-assist ang kanyang mga programa and projects. Siyempre, discretion man po yan kan probinsya kung siya ang dudulukan. Ang lidmanan po, 75 barangays, may upland, may coastal, may highway, may lowland, may riverside. Kita po ang gusto na mag-assist sa mga tauhan po kan manlain-lain na ahensya, nagdudulok sa to. May taga DPWH po na napatabang pa sa tuya. May taga Department of Agriculture, may taga DENR. In our private capacity, ano man dahil po yan tabangan. Ano po? Okay. Mayor Jess, thank you very much. Mabuhay ka. Salamat sa simbag mo sa Apodmi po. Thank you po. Salamat po, Sir Benjoy. Lawa mong po nindo na gabos ko pong pigsabi. Hindi, paninindugan ta po yan. And ako po, dispuesto na maging resource person sa gabos po na kahit po maaraman, kan banwaan ng lipmanan, mayo po kitang itinatago. And nakikipag-cooperar po kita sa provincial government of Kamsor, sa 2nd Congressional District, na nobeto ta po makatabang sa mga taga-lipmanan. Mayo po kitang ibang pinaka-objeto. Makatabang po and ma-assist po. Anday kayang itao kan local government of Libmanan, ihanap ta po ng paagi na matawanan po. Nganing may address ang mga basic problems po kan sa tuyang mga kabarangay. Salamat ka, Benji, sa pagkakataon. And salamat po sa gabos na panahon na tinataan do ako ng onra na makapagpaliwanag po sa mga major issues na nakaka-apekto po sa pang-oral daw sa tuyang mga kababayan. Diyos mabalos po. Okay, thank you very much kay Mayor Jess Camara. Anytime po, Mayor. Thank you sa pagsimbag mo sa Apodmi. Ako kaya, haluin na pong pingkukontak si Mayor Marfil. Kailang garo day kita type, garo day type ang beauty ni Tito Benji na mag-interview sa iya. Gusto niya mag-interview sa iya si Kabalang. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Malinaw ha. Yung palan, bako man lang palan na CR, partner, Adel. Tadawa ko, nangalas akong 5 billion na CR. Igwa ba kaya di? Igwa ka man na dangog na CR lang 5 billion pesos. Daw ako, mabaligaw ako. Pabira. Ano man yan na mayor, tayo kitang CR na 5 billion. Yun po pala mga tugang, bako man lang CR, kundi building. Data pa aram kung anong klaseng CR yan. Pero talagang medyo may kamahalan. Dapat maipaliwanag po yan at mahiling kan tao kung ano po taarap nga ang ginastos kan na LGU. Pero linawon talaga po mga tugang, sana naman sa part ni Vice Mayor Ariel Orinio, data na po ribungon ng tao. Si Mayor Jess Camara baga, daog. Dahil na din pagpararauton. Ano po? Dahil na din pagpararauton. Inot po mga tugang ang saro sa tuyaw. Tuyaw kan mga tagalibanan sa bagong administrasyon dyan, hain na si mga paluga ninda. Sabi ninda, pag sinda po naging mayor dyan, si Barfil, gabos na pong raot na tinampo, papaayos na po niya. Sabi niya po bagay kang eleksyon. Ako po bilang taga-radyo, nag-observe, tawalan ta pong pagkakataon mga tugang, ito pong tuyuga ni Mayor Barfil. Mayo po kung personal anggot or ano pa man kay Mayor Barfil, pero gusto talaga po ko kung ano si itinuga niya sa taong bayan is gibuhon niya. Araw ka di sa roob pati lang po, maipaman siyang pinapagibo. Pero kan eleksyon, ang sabi niya, gabos, na raot na tinampo, papaayos ninda. Pero hanggang niya po, di saro, mayo pa man po sindang report na inaayos. Kundi, para paarapon si mga kontraktor kay ito pong mga previous na project kan dating alkaldeng Mayor Jess Camara, para paarapon, ang sabi po, garo hagadan,
hagadan lang na para na makasuhan. Takon ako po kay Vice Mayor Orinio, Vice, ang hamon po sa imo kan mga tagalimbanan, failan mong kaso kung talaga pong may problema. Iyo po baga, kung di po yung tapos or tinuwadan po yung kontraktor, kasuhan mo po. Bako po na ipapaapod mo hanggang duman lang, o mayo, o na-issue ka lugod na pighagadan mo lang kwarta si mga kontraktor. Iyan po mga paapod-apod na yan mga tugang, medyo disadvantage po yan. Pag ika po, ginibuan issue ka yan, o ano kaya na pinapod mo si kontraktor? Hinapot mo lang. Dapat kasuhan mo. Kung talaga mayo kang kinua, mayo kang hinagad Vice Mayor Orinio sa kontraktor, sa kontratista, kasuhan mo kung mayo ka pong hinagad. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banana. Alam na dis mga tugang. Tapag nag-file ka po ng kaso sa kontraktor, sasabi ko kang kontraktor, tinaawalan ta ka baga, ano ta makaso ka? Kaya ang hamon ta po kay Vice Mayor Orinio, Vice, para ipahiling mo na ika po seryoso dyan sa imong anti-corruption na yan, Vice Mayor for anti-corruption na yan, gibuon mo po ang tama. Nagpaparasarabi kita ng mga korupsyon, salang mga padalagan, kamungani, dahil pangani na 2 taon, hilingin nindo ang gibo nindo. Dahil ko po kamo dahil ko po kamo kalaban. Kaya lang, si tuga nindo sa taong bayan, gibuon ta po please. Bako pong solusyon niya mga kontraktor na ipaparapon nindo. Ang aram ko po, pag pinapon mo sa kontraktor, tapos dahil mo man po nakasuhan, nagkaarigluhan na kamo. Sana bako pong aram kayan. Ako, nirespeto ko ang gabos, pero pag aram po kaya na, ikagaya Benji, pinapon mo kayo si aram kani, dahil mo man pala niya kinasuhan. Ano kaya pinagurulayan nindo? Kaya mo nga pinapon, para matawan ang solusyon, ang problema. Yaon bang kiraray mga si problema, pero dahil mo ba nakasuhan? Sabi mo, kakasuhan mo. Ano ba yan? Si Cab Benji Rivera. Radyo Banana. Pagtrabaho na lang po, trabaho na lang kamo, dahil naman para iriwal. Ako po ko nagpapara iriwal, ayoko mga nag-aaway-away na yan. Arong kay itong kikabalang sa kakitarsier. Si Kabalang, si Josabal, sa kasi kagawan tarsier kang naga. Ilingon mo, nagpaparaiwal sinda sa social media. Ngunyang ka mo magbugtian. Sabi kay ito ni Josabal, perte kaya bugtian ka ni Congressman Ilray sa ni Mayor Permin. Sige. Ngunyan man daw, kay man daw na bugtian ka mo ni Kagawan daw. Yan si Kagawan Tarsier. Tako, personal na iba ko di kumbinsido kay Kagawan Tarsier. Di nagawang para iriwal, bugtian na lang ka mo. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banana. Ngunyan ka daw, magtaram na boxing. Hindi mo maliiton si Kagawan, may kabatiran niyan sa kung fu. Ang pagkaram ko pati si Kagawan, medyo street fighter man yan, kang kahubinan niya. Street fighter man yan. Kaya si Joe, ngunyan daw kamukurahaw, sige daw, boxing. Kaya ito, sige mong panggatong. Boxing gaya, El Revilla Puerte tapos Magdalo. Nagdulag ba kasi Magdalo? Dawa, sabi nga ni Congressman El Revilla, kahit wala ng ring, dyan na lang sa parking lot ng JMR Coliseum. Hindi mo baka nagpahiling si Mabulo? Pigpaparagaratungan nindo. Puerte nga ni boxing mga tugang. Mga tugang, magdaralan niya kita puerte nga ni boxing na ni. Laban nga yan ni Kong Ilray sa ni Mayor Permin. Kanday na dagus. Ang sabi ni Congressman Ilray, ba't hindi ka sumipot? Mayo dang ring, mayo dang dyan na lang sa parking lot. Dahil ba nagsipot si Mabulo? Yan daw, Joe, tayo ka garo, maurag ka. Hamo ni man daw, boxing ka mo ni Makaraing. Dahil ka magparapang gatong kung nabo mong gatungan. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banana.
Parehas magkamo may problema. Si auto ni Makarayg, sinaprang niya sa kulgante. Yan man, mobile mo, sinaprang mo man sa side mo, parehas ka mo. May mga diferensya. Si Benji Rivera. Radyo Banana. Oy, digdig kita sa toltol. Ining mga natitira ta, mga nagtuturtultulan lang. Digdig kita sa toltol. Good morning sa sakuyang Dabarkads. Si Azul, yan. Ini toltol talaga ni. Ay pambihira. Good morning sa imo batch. Nagdadalan ang sakuyang batch si Azul. Sa UNC. Tanda ko ni si batch, burubumbay ang dating. Perming nakadjel ang buhok. Maliksiyo niyi. Kung sa inside ni, basta mabuot ini. Ang sakuyang batch, yaon ko yan sa Saudi, tama partner? Nasa Saudi. O nagdadalan man ba't si Aski Tyokson. O baka ibang kaklase ka mo batch. O good morning sa sakuya man na toltol. O hindi ba kung nagtuturtultol lang, kundi toltol talaga ini. Si Aski Tyokson, good morning sa imo busing. Ano ta nagdadaralan sa to mga toltol? O araw ka ni kay RC. O mga maray na tao. O RC, good morning sa imo idol. Saka kay Sir Henry Mabesa. Yan ang mga amigo ta. Kaya ki Azul, amigo, good morning. Ingat ka dyan sa Saudi. Si Benji Rivera. Radyo Banana. Pabihira ka man si oras mo. Dalilin lang ako kan oras. Ang oras ta is 8:55. Pero di sa samuyang relo is 5 minutes makalihis ang alas 8. Dahil pakuta ko maparam pambira ka. Benji Rivera. Radyo Banana. Oy, sabi kaning nag-text. Oy, kung may time si Vice Mayor Orinio. Vice, open po ang samuyang istasyon sa imo pong pagpaliwanag po, Vice Mayor. Ano po? Para malinaw ta na ini. Ang pangapunang ko, hindi, magpara-iriwal partner. Hindi na magpara-iriwal. Okay lang po ba komentaryuhan ka, komentaryuhan mo ako, taraman. Pero itong mga pangraraot, hindi na po kita kayanta, makados naman, kadakol kitang problema. Kadakol-dakol kitang mga problema digdi sa nasyon. Partner, hindi na magpara-iriwal kapatid. Makados nag-iriwal kita. At sabi ka rin nag-text, humanitarian reason? Question mark. How about the EGK victims? Wow, English ang texter ko ngayon, partner. Were they given chance to defend themselves? How about their families? How are they coping? Papaano man da po si mga pamilya kan EGK? Yan ang sinasabi ta kasubago papaano po yung mga biktima, di ba? Hindi man mga senador, example kaya ang sa kuyang mama, may dementia. Iba man po ito, mayo man to yung kaso. Hindi ba talaga si Rubin at ang goods ka na duman sa... Huwag natin baluktutin ang bataso. Okay na kuta. Talang ka na naman digdi, idol. Ay, abangan na po ang masunod na programa, Ciudadano. Sa pangalan po kan Bilog na Persa kan BBS 91.9 sa mga talahapita kasi do mga radyo. Ako po si Benji Rivera. Sa mga big boss, kay Ma'am Nelly, thank you very much. Kay Ma'am Lalaine, thank you. Kay Ate Joy, Ate Sherry. Uy, si profile pics ni Ate Joy, beautiful Si Ate Joy, good morning kay Ate Joy. And sa newsroom, si partner Junil. Sa technical, Boss Ariel Camarotti, mga tugang. Ako si Benji Rivera, basta Barreta sigurado. Labanan ng fake news. Si Benji Rivera. Radyo Banana. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme.
sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan 6:40.